Yo, what is up mga kapulido? Genx Motor Parts. Upgrade ng bawat sasakyan. So, shoutout muna ito yung setup natin, taga Novaliches. Novaliches nagtatrabaho. Halos monthly nandito sa Tarlac yan. 199. So, magpapa-clearance daw siya ngayon. Tapos, strip down niya to. Manual, ay tensioner na kakaiba. Yung automatic aftermarket. Okay, lagay natin. Tapos bag clearance. Ito naman, ito yung topic natin, mga kapulido. Ito yung tulad ng mga sinasabi ko dun sa vlog na isa na sa FB mechanic ganun. Tulad na ito ni sir, dumating to kagabi dito sa shop. Ngayon, lack of time kami dahil marami kaming pila. Tulad na ito, taga-Kayenta. Overall 59 pin 1.5. So ang case nito ni sir, so yan ang sabi daw na ito kahapon is tumirik daw siya, galing siyang Manila, taga Caloocan. Tumirik siya tapos iniwan niya yung motor, bumalik ng Manila, bumili ng pyesa, tapos binalikan yung motor, tapos bumili ng battery. Ang problema is nadi-discharge siya. So, nung pumunta siya dito, tinatanong niya kung abot pa ba ng Manila, yung charging system niya is hindi naman nagkakarga. So, pumunta siya dito, may dala siyang bagong charger, ayan. Pinick up daw niya sa Manila kahapon, tapos bumalik na naman dito, sa Bayambang siya galing. Pabalik sana siya Manila, nalulobat pa rin daw. Ngayon sabi ko kay sir, di ba, papapalit ka lang ng charger, di ba plug and play lang yan, di saksak lang. Tapos sabi niya, mas okay na. Sure, ipapalagay daw. Yun nga, kung ilalagay mo lang naman is plug and play lang naman yan. So, ayun, after kung may ilagay, kasi may natanungan daw siya, sigurado daw, ito daw sira. So, ang ginawa ni sir, niwan niya yung motor, bumalik siya ng Manila, bumili siya nito, 4,000 plus. Tapos bumili siya bagong bat. So, yun nga, ang ibig sabihin, kapag nagtanong ka lang, hindi sure yun. Ang the best na gawin is ipa-check up sa trusted mechanic. MT-03 pala, 300cc na ano. So katulad niyan, yung abalan nangyari kay sir is bumalik siya ng Manila, is kinabukasan binalikan niya dito sa Northern Luzon, mali pa rin. So sabi niya sa akin, nasabi kasi sa akin, ito daw sira. Kaya bumalik ang Manila, iniwan ko yung motor at bumili. 4,000 plus, kinuha sa Caloocan, tapos bumalik, dinala dito sa shop, ipapalagay daw. Sabi ko, ilalagay lang yung charger sir, sobrang dali lang yan. Kaya mong i-DIY. Mas sigurado daw kung sa shop ipapalagay. So sinaksak ko lang naman, tapos tinester ko, hindi rin naman nagkakarga, bago rin yung battery. So, yung lesson doon, mas the best, magpa-check up sa trusted mechanic bago kayo bumili ng pyesa. So, tulad nito, may tinawagan lang daw siya, sira daw charger, bumili ng charger. Ang naging napakalaking abala doon, iniwan yung motor, pumunta ng Manila, na masahe, kinabukasan, binili to, 4,000 plus daw, bumalik, bumili na ng battery. Napakalaking abala, napakalaking servisyo nun. So, itong charger malamang sa lamang is okay lang. Okay pa. So, nung nilagay ko to at nag-tester ako kung nag-charge na ba, pag-andar, hindi siya nag-charge. So, possible, okay pa to. Nag-tester ako sa line, walang lumalabas galing sa stator coil. Ngayon, dahil sobrang busy ko, sabi ko, sir, try mong buksan to. Try natin tignan yung mismo socket, baka sunog. Pag sunog yan, irerekta lang natin. Okay na. Sabi ni sir, kami na lang daw. Sabi niya kaya naman yan buksan pero hindi na binuksan. Kami na lang daw, iwan ko na lang. Tawagan mo ko kung anong kailangan biling piyesa sa Manila. Uwi na lang muna ako. Sa iniwan niya. Pag New Year na, December 30 na ngayon. So, okay, sabi ko, iwan dito sa shop. Ngayon ko kinalkal.
So, posible yan, sir, kako. Wiring dito, kung hindi dyan, stator mismo. So, nagbukas nga ako dito, kasi nag-tester din ako dito, sa galing sa light coil ng stator. Wala pa rin lumalabas na kuryente. 1.4, 2.4, ganun lumalabas. So, dapat around 50 up yung lumalabas dyan, lalo pag pirit. So, yun nga yung lesson, mga kapulido. Pa-check up nyo yung motor sa trusted, sa marunong, may tester. Or tips ko na lang, kung kayo gusto nyo mag-DIY, wala kayong makita, umiram kayo ng tester, voltmeter. Pagka ayaw magkarga ng battery nyo, i-on nyo yung susi, start nyo yung makina. Dapat lumalabas dito 14 something, 13, 14.8, ganun. Pagka tinester nyo, or humiram kayo kung wala talaga. Kapag ka bagsak yan, 10, 8, 9, 10, 11, 12.5, maintain. Medyo may problema ang charging. So ito yung charger, regulator. Hugutin nyo yan, merong wire yan galing sa light coil, i-search nyo na lang. Hindi pare-pareho yan. Kapag ka Yamaha, puti ito, 3-phase, 3 linya. Yung 3 wire na white, dapat mataas ang voltahe. Tapos yung common naman talaga niyan is negative, positive, pula at itim. So ang kukunin nyo doon yung white kapag ka Yamaha. Kapag ka Honda naman, blue Siracal, pink, yellow, or white yellow. So yun, ganun. Testerin nyo yun. Kailangan sa AC, dapat naglalabas siya ng mataas na voltahe. Kunwari 30, 40, 50, ganyan. Pag binirit 70, ganyan. So after nun, pag dun sa regulator wala lumalabas na kuryente, dumirect kayo sa mismong socket ng stator. Eto, socket ng stator, eto siya. 3 white na wire. So testerin mo isa-isa yan habang umaandar ang makina. Kapag ka walang lumabas dyan, ang ibig sabihin ang stator mo may problema. So sa case ni sir, ayan nga, okay naman, hindi naman sunog. Dumiretso na ako sa stator. So sinabihan ko si sir, siguro mag-update ako kung anong sira. So possible yan, stator. Mag-ready ka lang kung kailangan stator. Tapos gasket. So yung gasket niya is okay pa naman, na-gasket maker ako. So tapos yun nga, dahil nag-tester na ako dito, walang lumalabas. 100% kapag gano'n, stator ang problema. So nakita ko na ang problema is stator nga. Possible na pwede pang ma-repair ito. Ang problema is isang linya lang. Hindi siya katulad ng iba na nasusunog lahat. So kapag ka isang linya lang, pwede nating ma-repair. So sabi ni sir, siya na bahala sa pyesa, basta magawa. So tingnan ko kung ma-repair ko to, i-update ko siya na huwag ka nang bumili. Dahil magkano ang stator ng MT-03. So tatry ko, kakalkalin ko to kung mabuhay natin itong isang sunog lang. Yan. May soldering naman ako, electronics ako, electrician ako. Try. Pag hindi talaga nabuhay, doon tayo magre-request sa kanya ng new stator. Magkano to? Mahina na dito. 4. Ganyan. So, yun. Let's give it a try. Lilinisan ko to. I-update tayo mga kapulido. Bali, sa tingin ko may chance naman na ma-repair ang kanyang stator. Kasi, malinis naman eh. Hindi naman sunog. So, hukay ko na yung pinagmulan ng problema. Kaya lang naman ng itim yan dahil naglulus yung hinang na dito. So kapag ka naglulus ang hinang is magbabaga. So kapag ka nagbaga yan, mag-iinit talaga siya. So tatanggalin ko lahat ng nag-init. Ayan, tulad niyan, oh, nabakbak siya hanggang dito. So puputulan ko yan, hihinangan ko ng wire, pati yan. Tapos, i-jump natin dito. All goods na nun. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi kong kalokohan.
Yo, update tayo mga kapulido at natapos ko na nga ang aking operasyon. Ayan. So nakapaghinang na ako ng bago. So tinape ko lang para lang sa wala. Totosin kahit walang tape. Kasi ang mga yan is di naman nag-ano yan. Tulad dito, wala naman tape, di ba? So tinape ko lang siya para sa wala. Kunwari lang. So kahit walang tape yun, okay lang. Tulad yan, wala naman tape yung mga yan. Ito, full grounding. Wala naman tape yan. So hindi kailangan ng insulator sa stator coil. So ang linya na nasira is ito nga, is ito rin yun. Nambala ko sana direct ko na lang sa wire eh. Pero idaan ko lang sa standard. So hindi na rin ako nag magnetic wire. Ordinary automotive wire lang nilagay ko. Walang problema dyan. So ayan, ito. So in mindset ng iba kapag ka nagtanong ka, "Sir, nalobat ang motor ko, ayaw na magkarga ng battery, anong sira?" Mindset, charger agad. Tips lang po. Bali, ang mga motor natin, kaya sila nagkakarga, hindi lang dahil sa charger. Ang dahilan kung bakit nagkakarga ang motor natin sa battery is, pinakauna iniisip natin, ang pinakaunang source kung bakit nagcha-charge ang battery, stator, magneto. So pag gumana yan, magsesend yan ng malakas na alternating current AC volts papunta sa kanyang wiring sockets, kailangan troubleshoots bago pumunta sa ating regulator. So meaning, hindi porke hindi nagkakarga, bibili ka na agad ng charger. Hindi porke hindi nagkakarga, bibili ka na agad ng starter. So kailangan mo ng troubleshooting. Ito medyo mahirap i-identify kung sira, pera lang kung sunog. Mas madaling i-identify ito, lalo kung may tester ka. Pag ito sira, makikita mo sunog. So mas okay, troubleshoot, check up bago bili pyesa. Minsan pag nagmamadali ka, mas lalo ka napapatagal. So bumili siya ng regulator, kala niya salpak, tapos na. Hindi. So mas the best, payo ng mga may alam talaga. So yun, try natin kung magkakarga na sa tester. Mamaya, sobuhin ko na. Ito yun na rin gasket. Wala siyang gagastusin. Hello, Brel. Wala siyang gagastusin yan kasi hindi ko naman siya binabili ng stator. Para sa akin, goods pa yung stator niya. Yun. Yan, update tayo mga kapulito. Bale, ano. Dati kahit anong rep mo kahapon, hindi ko na na-video eh. Hindi ko expect na i-video ko ito i-vlog. Kasi, kahapon kasi 11.8 lang siya. Happy New Year mga kapulito. Ayan yung mga nagtitinda ng papunta ko. Today is December 30. Sana all, naka 3 cylinder, ay 2 cylinder. So ayan, okay na, nag-charge na siya mga kapulito. Wala siyang gagastusin. Bali, gagastusin lang niya ngayon is yung labor lang na ginawa ko. Hindi na siya bibili ng stator, hindi na siya kailangan mag-ano ng charger. So yun, alright. Nakatipid si sir. Salamat sa panonood. May uwi na ito na Manila. Hintayin ko lang tawag niya at sasabihin ko sa kanyang huwag ka nang bumili ng stator. Wala na. Okay na siya. Salamat sa panonood mga kapulido at Genrix.